Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suoyin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. At si Jesus ay lumingon kay Pedro at sinabing, "Umalis ka Satanas sa harap ko." Sa talatang ito, kahit ang mga disipolo ng Panginoong Hesus ay nabigla sa kanilang naririnig na salita mula kay Hesus. Maraming naguguluhan at nagtatanong kung bakit tinawag ng Panginoong Hesus na Satanas ang isa sa pinakamalapit na disipolo sa kanya na si Pedro. Sa video na ito, ay susuriin natin ang dalawang kasagutan sa tanong na ito. At kayo na po ang huhusga kung saan ang tamang sagot. Ibinunyag ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa unang pagkakataon ang plano. Siya ay pupunta sa Jerusalem upang magdusa, mamatay, at muling mabuhay na mababasa sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Marcos Kapitulo 8 versikulo 31. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ang sinabi ng Panginoong ito ay taliwas sa kanilang inaasahan sa kanya. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi siya naparito upang magtatag ng makalupang kaharian noong panahong iyon. Ang mga disipulo ay hindi handa para sa bagong paghahayag na ito ng layunin ng Mesiyas na si Jesucristo. Bagamat naunawaan ni Pedro ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya maitugma ang kanyang pananaw sa mananakop na Mesiyas, sa pagdurusa at kamatayan na binanggit ni Jesus. Kaya't si Pedro ay nagsimulang sawayin siya dahil sa pagkakaroon ng gayong pag-iisip. At dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad, at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Dahil sa salitang ito ng Panginoon kay Pedro, nabuo ang isang katanungan. Kung si Pedro ay ang pinuno ng mga apostoles, bakit tinawag siya na Satanas ng Panginoong Hesus? Ayon sa karamihang sagot sa tanong na ito, ay may dalawang konsepto upang mapatunayan na hindi ang pagkatao ni Pedro ang tinawag ni Jesus na Satanas. Unang konsepto ng kasagutan, ang pagtawag na Satanas, ay hindi nangangahulugang si Pedro ay isang demonyo, kundi isang malakas na pagpapahayag ng pagtutol ni Jesus sa mga saloobin ni Pedro. Ang pangunahing kahulugan ng pagtawag ni Jesus kay Pedro na Satanas, ay ang pagiging hadlang ni Pedro sa plano ng Diyos para kay Jesus. Sa panahong iyon, nais ni Pedro na iligtas si Jesus mula sa pagdurusa, ngunit hindi niya naiintindihan ang kahalagahan ng pagkamatay ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pag-iisip ni Pedro ay nakasentro sa mga kagustuhan ng tao, hindi sa kalooban ng Diyos. Ang pagtawag ni Jesus kay Pedro na Satanas, ay isang malakas na paalala na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa ating sariling kagustuhan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagtanggap sa pagdurusa. Ang pagdurusa ay maaaring maging mahirap, ngunit ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagdurusa, nagpapakita tayo ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga plano. Sa kabuuan, ang pagtawag ni Kristo kay Pedro na Satanas, ay isang malakas na paalala na ang ating mga saloobin at aksyon ay dapat na nakasentro sa kalooban ng Diyos. Hindi sa ating sariling kagustuhan. Dapat tayong maging handa na tanggapin ang pagdurusa at sundin ang plano ng Diyos, kahit na mahirap o hindi natin naiintindihan. Narito ang pangalawang konsepto upang bigyan ng mas malalim na kahulugan. Kung bakit tinawag ni Kristo na Satanas si Pedro.
Ang pangyayari kung saan tinawag ni Kristo si Pedro na Satanas ay nagbibigay ng malalim na aral tungkol sa pananampalataya at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Narito ang ilan sa mga mahahalagang aral na matututunan natin. Dapat nating tandaan na sa lahat ng plano ng Panginoon ay palaging may nakasalungat na tinawag natin kalaban ng Diyos, na walang iba kundi ang demonyo o si Satanas. Handang gawin ni Satanas ang lahat upang mananatiling malayo ang relasyon ng tao at sa Diyos. Ngunit kahit may kapangyarihan si Satanas, ang lahat ng mga kilos niya ay nakikita pa rin ng Diyos. At ang lahat na madilim na plano niya ay nalalaman ng Panginoon. Walang pwedeng gawin ang demonyo na maaring itago niya mula sa paningin ng Panginoong Diyos. Tandaan natin ang nangyayari noong gabi sa huling hapunan ng Panginoon at sa kanyang mga disipulo, kung saan si Satanas ay palaging nakaabang upang gawin ang kanyang plano sa pamamagitan ng isa sa mga disipulo ni Jesus. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas Kapitulo 22 versikulo 3. Ito ang mababasa natin. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. At alam ni Jesus kung kailan si Satanas papasok kay Judas. Sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Ngunit, nang pumasok na si Satanas kay Judas, hindi ito hinahadlang ni Jesus. Bagkus sinabi pa ng Panginoon kay Judas, lumakad ka at gawin mo ang gusto mong gawin. Dito malalaman natin na ang partisipasyon ni Judas sa plano ng Diyos ay hanggang sa maipagkaluno niya si Jesus sa kamay ng mga Hudyo. Dito naman tayo sa kalagayan ni Apostol Pedro. Ngayon, dahil sa nangyayari kay Judas, makikita na natin ang tunay na dahilan kung bakit lumingon si Kristo kay Pedro at sinabing, umalis ka sa harap ko, Satanas. Sa pagkakataon na ito, doon kay Pedro na naman sana papasok si Satanas. Ngunit, siya ay hinadlang ni Jesus at inutusang, umalis ka sa harap ko. Hindi pinapayagan ni Jesus na makapasok si Satanas kay Pedro tulad ni Judas, dahil iba ang partisipasyon ni Pedro sa plano ng Diyos. Dito natin matutuklasan na hindi si Pedro ang tinawag ni Kristo na Satanas, kundi si Satanas mismo ang kanyang nakikita na gustong pumasok kay Pedro, upang hadlangan ang plano ng Diyos para sa kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. Ito ang nagpapatunay na mali ang mga bintang ng mga kapatid na mga Protestante, partikular sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, na si Pedro umano ay hindi naging pinuno o unang santo papa ng nauunang Kristiyano, dahil siya ay tinawag na Satanas ni Kristo. Subalit, sa isang anggulo ng pangyayaring ito, kahit anong gawin ni Satanas na pigilan ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang misyon, nagtagumpay pa rin si Jesus sa kanyang pagdurusa at pagkamatay. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya tandaan, na sa pamamagitan ng panalangin at patnubay mula sa Diyos, maaari tayong magtagumpay sa ating pakikibaka laban sa kadiliman. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.